Magandang umaga mga Gatronics. So, ngayong araw is may gagawin tayong isang temperature controller ng egg incubator. So, nangyari dito guys is bigla na lang siyang namatay. Ayan, bigla nag-turn off. Ayan. So, gagawin natin is ayusin natin siya. So, sa mga ganitong controller pala guys is common talaga yung biglang patay siya. Yung wala na talaga siyang display, hindi na siya nag-control ng temperature, wala na lahat. Pati yung ilaw na nakakabit sa kanya, hindi niya na makontrol, hindi na umiilaw. So dito, binuksan ko muna, ayan. So makita dito yung pinaka main board niya. Ayan, yan sa harap. Ayan, may mga pindutan dyan, pati yung display niya, yung mga parts na nandyan. Tapos dito naman sa likod, ayan, so nakita nyo dito yung relay, ayan. Tapos yung ibang parts dyan na nagko-control ng step down para magamit niya sa relay bilang supply niya. So sa mga ganitong klaseng circuit guys ay pinaka-common talaga yung biglan lang namamatay. Yun nga. Tapos yung gagawin natin is hanapin natin kung saan dyan yung pinaka-trouble niya. So dito, of course, gagamit tayo ng tester para malaman natin. Pero dito, ilang beses na kasi ako nakaayos ng ganito is pinaka-common talaga na trouble niya is yung pinaka-zener diode niya, yung clamp diode na nandun sa pinaka-supply na nagsusupply sa relay at saka sa kanyang main IC. So dito, ayan, ititest natin yung diode na yan. So dito makikita nyo is short siya. Shorted yung diode. Yan, binaliktad ko pa yan. Tapos yan, shorted siya. So, nangyari talaga yan na nasi-short kasi yung diode na yan is mainit. Tapos, isa din sa nagdaragdag sa kanyang pag-init is naka SMD type kasi yung kanyang diode. So, nangyayari, sina-absorb lahat niya ng init. Tapos, andun, nagsushort siya. Yan. So, tatanggalin natin yan maya-maya lang. Tapos, papalatin natin ng bago. So, ayan, tinitester ko muna kung meron pa ba siyang, kung short ba talaga. So ayan, binaliktad ko yung short. Yan, lagay ko muna yan sa sa diode mode. Ayan. So ayan, short talaga siya. So ayan. So papalitan natin yan. Hindi pala yung naka yan. Short circuit mode ng tester, yung naghahanap ng mga short circuit. So yan, so tatanggalin muna natin yung diode. Ayan, madali lang naman siyang tanggalin kasi nakahinang lang siya sa pinaka board niya, yung sa pinaka taas ng board. Ayan. So natanggalan natin. So sunod nating gagawin is hanap tayo ng replacement niya. So sa mga ganitong diode guys is common talaga yung pinaka value niya na 12 hanggang 15 volts. 1 watt yan. 1 watt. Yan, nilinisan ko muna. So dito, naghahanap lang ako ng replacement niya. So meron naman akong mga circuit dito na merong 15 volts. So kumuha lang muna tayo ng replacement kasi personal use ko na naman yung circuit na yan. So kukuha na lang ako dito sa mga circuit na nilagyan ko ng zener diode dati. So ayan, tinister ko muna siya. Pagka tanggal ko ng diode, ayan, wala na siyang short. Ayan, hindi man lang makikita sa video, pero wala na talagang short yan. So ayan. So nakikita niyo naman. Okay. So susunod natin gawin now is hahanapin natin yung hahanap tayo ng replacement. Ayan, may nakuha na tayo. So ayan, i-check lang natin yung diode na yan kung okay pa ba para sure tayo na kapag kinabit natin yan dyan sa circuit nung sa may sira is sure tayo na gumagana talaga yung diode na yan. So yung susunod natin gagawin is straighten lang natin yung paa. Si-straight lang natin. Ayan, ayusin natin yung paa para hindi siya nakabaluktot. Ayan. So dito puputulan lang natin ng konti yung paa para hindi siya masyadong mataas pag naikabit na sa board. Style ko kasi guys, pag ako nagpalit ng mga parts na medyo mataas yung dissipation niya ng init is inaangat ko sa board yung pagkalagay. Ayan.
So dito, meron diode orientation. So makikita nyo naman yung sa bandang taas, yan yung positive ng diode. Yung sa baba naman yung negative niya. So yung diode nga pala guys is naka-parallel sa main capacitor niya. So yung capacitor niya is rated na sa 35 to 50 volts yan. So ayan. So ito nga pala yung tinanggal natin kanina. Ayan o. SMD type. Ayan o. Okay. Yan, nakikita nyo naman. So dito ayan. So yan, ikakabat natin maya-maya lang yung yung diode niyan. So dito pa lang guys, tinister ko uli. Yan para makita yung yung reading niya. Yan. Dito bigla pang lumipad yung diode, ayun Yan, tumalsik. Ayun. Ayan. So hinawakan ko na lang, baka tumalsik pa uli. Yan. So kita niyo naman, sure talaga siya. Pag i-compare natin dito sa sa maayos na diode is ayan yan yung reading niya. So dito nga pala is naka continuity tester tayo. So dito na isa-set natin sa diode mode. So kung titingnan natin dyan is yung isang side na is wala. Tapos sa kabila naman may marireading tayo na forward voltage niya. Yan 0.7 volts yung forward voltage niya. So dito naman ikakabit na natin siya. Yan, forward lang natin kasi masyado na mahaba yung video. Yan, sa paghinang is lagyan mo natin ng hinang yung paa. Tapos saka natin lalagay dyan. Tapos gamit tayo ng tweezer kasi mainit yan. Okay, yan. So ikakabit na natin. So check na natin yung saan yung pinaka-polarity niya. So make sure guys na titingnan talaga natin yung polarity. So yung sa bandang itaas, yan yung may color gray, yan yung positive. So doon natin itatapat din sa positive side ng diode sa board. So ayan. So dito ay hihinang ko lang. Ayan, lalagay ko na. Ayan. So mapapansin nyo guys, tulad ng sinabi ko kanina is nakaangat yung diode kasi mainit siya eh. So dapat pag nagdi-dissipate siya ng heat is hindi papuntang board. Kasi pag pupuntang board, mangyayari dyan, yung init is i-absorb niya pabalik. So mag-overheat naman yung diode, baka masira naman. So dito naman magti-testing na tayo. So nakita yung dalawang wire na yan is yung pula at itim, yan yung main. Tapos yung itim at saka yellow naman is papuntang load na yan. Ayun. Okay. So dito naman sa pagti-testing natin guys, of course kailangan natin ng wire papuntang 220 loads, supply side. Tapos gagamit din tayo ng series bulb. Ayan, yun yung ginawa kong series bulb para dyan. So matagal ko na palang ginawa yung series bulb na yan. Ginagamit ko sa pagre-repair din at saka sa pag-assemble ng amplifier o sa pagre-repair na kung ano-ano. Ayan, so kailangan talaga natin ng mga series bulb para malaman natin kung may trouble pa yung circuit. Kasi dyan natin para for safety reasons na lang, para pag may sira pa siya is hindi siya didiretso sa circuit at hindi lumala yung problema. So dito isasaksak ko na, tapos i-turn on natin yung switch niya. Yung sa babang switch guys is yung switch ng pinaka-switch niya. Yung bandang itaas naman is yung switch na parallel sa bulb, para in case na wala na siyang problema, pwede natin i-turn on yung pinaka taas na switch para wala na siyang connection sa bulb. Ayan, so nakikita nyo naman is naka-display na siya. Tapos patayin natin yung ilaw. Ayan, so may display na siya na pula, yun yung pinaka-segment niya, naka-display na. Tapos yung ilaw niya na kulay blue nasa bandang kanan is umilaw na din. So ibig sabihin gumagana na yung circuit natin. So dito babalik ko lang yung sa casing niya. Ayan, naipasok ko na na-set up ko na pala uli sa loob. Ayan, so dito is ibabalik na natin dyan sa pinaka styrofoam niya. Ayan, so papasok ko lang yung sensor dyan, yung temperature sensor niya. Tapos dito nga pala guys is naglagay na ako dito ng terminal block para pag magto-trouble tayo is madali lang tanggalin at saka madali din ibalik. Yan. So makikita nyo naman yung pinaka pula at saka itim na is yung main. Tapos yung itim at saka yellow naman is papuntang load side na yan. Ayan, dito so set up ko lang. Tapos ito nga pala yung humidity sensor natin. Ayan. Yun. So dito isasaktak na natin para makita natin yung gumagana na ba. So ayun, gumagana na nga. So dito naman is nakalimutan ko palang ikabit yung bulb niya. Ayan, so yan nilagay ko muna. Ayan dito.
Ayan. So dito nga pala is nakikita natin na umakit na yung temperature. So hihilahin ko lang kaunti yung pinaka sensor niya sa ilalim. Ayan. Yan yung setup ko. Ayan. Okay. So dyan nakikita nyo guys is gumagana na siya ng maayos, pataas na yung temperature niya kasi buti na lang napansin yung na hindi na pala gumagana, sana naman hindi masira yung itlog, pero hoping. So ito nga pala yung pinakasira niya guys, ayan. So yun lang.